Happy morning and welcome to Adventist Med Facebook Live. Mga kaibigan, ang ganda ng topic natin ngayon. Ang ating pag-uusapan ay how to prevent a heart attack. At ang makakasama natin, walang iba kundi isa sa mga mahal naming cardiologist dito sa Adventist Medical Center Manila, isang adult cardiologist at specialist sa interventional cardiology, si Dr. Allen Miguel. Hi, hello. Good morning. Ayan. O sige, talagang i-prepare nyo na po ang inyong mga tanong, At katulad ng usual, please don't forget to share our live stream episode para marami po ang mag-benefit sa ating pag-uusapan. And comment your question and thoughts below sa mga nanonood sa ating Facebook Live. Doc Allen, bago tayo mag-start, mag-pray muna tayo. Okay, Sige po. Pray po tayo. Panginoon, maraming pong salamat sa umagang ito. Napakabuti niyo po na binigyan niyo kami ng panibagong buhay at kalakasan. Nawa, Panginoon, sa amin pong pag-uusapan ngayon, kayo po ang sumama sa amin, lalo na po kay Dr. Allen Miguel. Tulungan niyo po siya at ganoon din po, bendisyonan niyo ang lahat ng aming nanonood ngayon na mga virtual family, saan man sila nasa anuman panig ng mundo. Ito po, Panginoon, ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan, simulan na natin how to prevent heart attack. Okay, sige. Bago ang lahat, lady, gusto ko munang batiin ikaw ng good morning. And of course, yung mga avid listeners and viewers nyo dito sa Facebook Live ng Adventist Medical Center. So, of course, also I'd like to thank those behind this. Siyempre, wala ito kung wala rin sila. Opo. So, thank you very much for letting me be a part of this program. Of course. Okay. So lady, umpisa na ba natin? Umpisahan na po natin dahil ayaw natin na talagang meron pang hindi makakaalam paano ba nila mape-preventionan yung atakihin nga ba sa puso. Okay, sige. Opo. So, yun ang topic natin ngayon. Napaka-importante sa akin yung saying na an ounce of prevention is worth a pound of cure. Yes. Kung i-revise ko yung konting saying na yun, siguro masasabi ko na an ounce of prevention is better than a pound of cure. So, naniniwala ako na pag i-prevent natin itong sakit na dumating, hindi tayo darating doon sa pagkakaroon ng heart attack. Tama po. Okay, sige. So, yun. Umpisa na natin ngayon. So, first, ayoko naman maging bias because I'm a cardiologist. Pero sa tingin ko, ang most important organ is the heart. Agree ka ba doon? Alam mo, Dok, pag walang puso, parang wala din lahat eh. Tama ka dyan. Kaya nga, sabi ko, siguro magagalit sa akin yung mga subspecialist kung sinabing ko na mas importante ang puso kaysa sa brain. Kasi kung minsan, halimbawa, meron kang sakit sa brain, no? Okay, na nag-stop yung brain mo, the patient can still be alive kung gumagana pa rin yung puso niya. So, ganun din yun. Kung halimbawa, hindi gumana yung kidney niya, idadialyze mo lang yung patient. Pag ginawa mo yon, basta gumagana pa yung puso niya, the patient is still alive. Yes. Pero, ang problema ngayon is, kapag ang puso ang huminto, the heart will also, the life would be lost already. Opo. Okay. So, napaka-importante na dapat alagahan natin ang ating puso. Yes. So, as an introduction, gusto ko sanang i-mention na the heart is the most hard-working muscle of the body. Agree po ako dyan. Hard-working. In fact, it pumps about 4 to 6 liters per minute. And it supplies yung mga different organs ng body natin and also the heart itself. Yes. So, gusto ko sana ipakita yung picture ng heart dito. Okay, so you would see here the red diagram doon at saka yung blue. Yung red, yun yung mga arteries. Opo. And yung blue ay yung mga veins. So, pag nagkaroon ng pagbabara ng artery, in which yun ipakita ko dito, dun sa upper right, yung ugat na meron ng bara, that is when you develop heart attack. Yes. Okay. So siguro dapat iwasan natin kung paano magkaroon ng heart attack. Ayaw natin, Dok, na magkaroon ng bara, O, no? siyempre. So yun ang pag-aaralan natin kung how to avoid
ng pagbabara ng ugat natin. Okay, so Okay. mga kaibigan ha, ito'y tungkol sa pag-aalaga ng puso. Kaya i-share nyo na po dahil yung puso na yan kailangan talaga alagaan po nating lahat. Okay. Okay. So, yung most common symptoms ng sakit sa puso, of course, is chest pain. Opo. So, dinidescribe ng mga pasyente yan na parang mabigat, may nakadagan na hollow block doon sa dibdib nila. Okay. Ganon yun. So, kasi kung minsan may mga pakurot-kurot na chest pain na pumupunta sa amin, mukhang hindi typical yon. So, ang typical is yung mabigat na parang may mabigat na nakadagan sa puso, Opo. and it is usually effort-related. Oh. So, ibig sabihin nun, kung halimbawa, pinalakad mo yung isang pasyente, tapos nagkaroon siya ng chest pain, Yes po. more or less, ito ay sakit sa puso. Okay. Pero kung halimbawa, nakaupo lang siya, tapos mamaya, o kaya nakahiga, tapos nagkaroon siya ng sakit sa puso na parang kumikirot, parang palipat-lipat na ganyan, more or less, hindi ito sa puso. O baka po ano lang. Baka muscle pain lang yes. yun. O kaya Okay. broken-hearted. Kakaano lang pala, no? Masakit Correct. lang yung dibdib. Okay, correct ka dyan. Okay. So, sabi ko nga, chest pain ang most Yes frequent. po. Pero sometimes, meron din mga presentation na mga shortness of breath lang. O kaya yung sinasabi ng mga pasyente ko minsan, Doc, bakit parang yung pain ko masakit dito sa dibdib na parang nagra-radiate dito So sa... parang hanggang braso po, may oo. himay na, parang ganun ang Correct. feeling. Yan. Isa din Oo. sa mga presentation niya ng sakit sa puso. Opo. Kahit na mga palpitation, mga sinasabing nagkubakabog-kabog yung dibdib ko ngayon, parang tapos nanghihina ako, pwede ring simptomas yan ng sakit sa puso. Oh. Tapos, yung mga diaphoresis o yung mga pagkakaroon ng mga malalamig na pawis, Oh. yan din ang simptomas. Okay. Pero syempre, there's also a big percentage ng mga pasyente na walang nararamdaman. So, yung mga sinasabi namin asymptomatic. Yes po. Pero ang worst naman, pwede naman na wala kang symptoms, pero bigla ka lang magkakaroon ng sudden cardiac death. Dok, Yun, parang ano no, mas matindi pa pala yun. Kapag Yun wala ang kang mahirap. nararamdaman, mas delikado pa. mas delikado kasi halimbawa wala kang nararamdaman tapos naglaro ka pa ng badminton o naglaro ka pa ng basketball, yun. Tapos Opo. hindi na kinaya ng heart mo, so pwede kang magkaroon ng heart attack. Yes po. Okay. So ngayon, itong slide na to is a very important slide to me, especially for parents. Because akala natin na ang atherosclerosis o yung pagbabara ng ugat occurs only when we are already old. Opo. Pero you look at this image na if you're not careful with the diet that you eat, yung mga bata ngayon, Yes. di ba, mahilig na lang sila na mga kinakain nila ay french fries, mga fried chicken, mga pastas. It can occur as early as the first decade. Wow. Yan. And then it progresses to the third decade, lumalaki na yan. And on the fourth decade, masyado nang barado yung ugat, causing a heart attack. Lalo na kung nag-rupture yung plaque na ganyan, magkaroon ng clot, magbara Yes yung po. ugat, and then that will lead to heart attack. So, ang ibig sabihin nyo pala, Dok, ano, talagang itong atherosclerosis, hindi lang talaga siya sa matanda, mapabata, posible siya. Oo, lalo na kung hindi yung ka lifestyle, maingat sa opo. pagkain mo o yung Pagkain. lifestyle, wala kang pa-exercise. It can start as early as during your first 10 years of life. Wow, ang bata pa nito, kung Oo, ganun, 10 years oo. old. Actually ngayon, medyo nakakita na kami before, sinasabi na pag matanda ka na, doon ka nagka-heart attack. Pero ngayon, meron ng mga bata as early as mga 30 years old, inaatake na sa puso because of their lifestyle. Oh, nakakalungkot naman yun. Opo. Okay. So what are the risk of heart attack? Ito ngayon ang ano natin. Siyempre, genetic predisposition. Kung halimbawa may lahi kayo na may heart attack, lalo na kung nagkaroon kayo ng early heart disease, pwedeng high risk kayo for heart attack. And then, kung meron kayong lahi din na matataas ang cholesterol nyo. Yes po. Okay, so that is what we call familial hypercholesterolemia. So, yung mga other comorbidities with heart attack are kung meron kang diabetes, higher ang risk mo na mag-develop ng heart attack. Pag meron kang high blood, hypertension, obesity, kung medyo medyo hindi mo parang pinakawalan ka sa sa kusina or
yung mataas ang cholesterol, or kung meron ka mga previous na barado sa ugat, Opo. like a heart attack or a stroke, you have a higher incidence of heart attack. Wow. Okay, so yun ang mga risk factors. Okay, so who are at risk of heart attack? Okay, so meron yung tinatawag natin na non-modifiable. Ibig sabihin na hindi natin yan nakokontrol kasi nandyan na yan. Parang wala ka nang magagawa Wala ka pa. nang magagawa. Correct. Okay, so like yung age. Yes. Okay, as we get older, ang risk natin to develop heart disease is higher. Okay. And if you are a man more than 45 or a woman more than 55 years old, higher din ang risk mo na mag-develop. Dok, ng bakit heart attack. ganun? Mas higher ang risk na mas bata pa yung sa lalaki. Kasi, ito na, tama-tama yung tanong mo ngayon. So, meron kasi yung mga hormones, like for Opo. example, yung estrogen. Ang estrogen kasi is protective sa mga babae. Wow. That's why, tignan mo, 55 years old, usually yan, mag-start na sila mag-menopause, kaya bali, doon pa lang sila, pag wala na yung estrogen nila, or mababa na yung estrogen level nila, doon na sila mag-heart attack. Kaya pala. O, kaya nga. Pero naman, pag ang babae ay may diabetes, ang risk niya for heart attack is greater than that of a man. Oh. Oh, so yun din. So ibig sabihin, hindi lang naman dahil sa estrogen nyo, Yes. siyempre careful pa rin kayo na hindi kayo mag-develop ng diabetes para hindi ka magkaroon ng Okay. heart disease. Ayan po yung mga dapat nating i-watch out. Meron na po ba kayong katanungan o mga kuro-kuro ninyo dyan? I-comment nyo na po sa ating live stream. At kung hindi nyo pa po na-share ang programang ito, please share it now or create your own watch party para yung pag-uusapan natin bago pa lumalim ay marami na pong maka-benefit at makapanood sa inyong pamilya at mga kaibigan. Ayun po, balik po tayo. Sige. So other risk factors would be yung ethnicity or yung race, yung lahi. Okay, yung mga Black Americans have a higher risk of heart disease compared with the white Americans. Opo. And lower pa yung mga Hispanic Americans. Okay. Dito naman sa Asia, dito sa atin, yung mga East Asians, yung mga nasa Middle East, lower ang incidence nila na mag-develop ng sakit sa puso. Compared with us, na taga Southeast Asia, mas mataas ang incidence natin for heart disease. Wow. Bakit? Most of the time, it's because of the food that we eat. Oh. I will discuss later kung paano yung pagkain Pinoy. Talagang masarap, malasa, etc. Nakakatakam isipin pa lang Correct. Okay, sige. So, another risk factor na hindi natin makokontrol is the family history, in which pag may lahi kayo talaga dun sa pamilya na at young age nagka-develop na kayo ng heart disease, your risk for heart attack is higher. Okay po. Okay. So now, let's go to the modifiable risk factors. Ayan Ito, na. pwede natin to kontrolin. Okay, see. So, like diabetes, kung meron kang diabetes, we have to really control this. Kasi pag hindi, will be at higher risk for heart disease. Hypertension, yung physical inactivity, o modifiable to, pwedeng maggalaw-galaw ka lang para ma-lower ang risk Oo mo. nga, no? Galaw-galaw. Mag-exercise, correct. And also yung smoking. Ayan na. So eventually, isa sa mga prescription ko will be quitting smoking. And also your levels of cholesterol, kung matatas ang cholesterol mo, pwede kang mag-develop din ng heart attack. Opo. Okay, and of course, the alcohol intake. So, diabetes. So, bakit tayo natatakot sa diabetes? Alam mo ba na ang diabetes, pinapaliit niya ang ugat mo sa katawan. Wow. O, so pag lumiit pag o lumiit, nag-narrow yung ugat mo, hindi na ngayon maganda ang flow to Yes. that organ. Opo. So like for example, ang nag-narrow ay yung ugat mo going to the brain, you will Stroke develop ka. stroke. Okay. Pag naman ang nagbara o kaya ang lumiit na ugat ay yung pumunta sa heart, kakaroon ka ng Heart attack. heart attack. Very good. So mukhang Pasado na ako. pasado ka na dito, lady ah. Okay. And then pag yung naman sa mga paa mo ang nagbara, meron kayong peripheral arterial occlusive disease. At Ay, hindi kung ko na hindi yan maano yan,
pwedeng maputol ang paa. Ayun. Yun. Ayaw Okay. rin natin mangyari yan. So Siyempre, talagang ang ayun. pinaka-importante, Doc, dito, yung magandang blood flow. Oo, magandang blood flow. Iwasan natin yung pagkaroon ng pagbabara ng Yes. ugat. Okay, and sinabi ko nga, diabetes can cause yung pagbabara ng ugat. Yes po. Okay, also hypertension. Ano naman yung ginagawa ng hypertension? Sinisira, dahil sa taas ng blood pressure mo, sinisira naman yung ugat. So pag nasirang ugat, magkakaroon din ng pagbabara. Okay. So ganun pa rin. So pag sa ang nagbara ay doon sa nasira na ugat ay yung sa brain, magkaroon ka ng stroke. Pag sa kidney, magkakaroon ka ng kidney failure. And My then goodness. pag sa mata, pwede rin kang mabulag. Kaya pala, Doc, yung sinasabi po nila nung nakaraang mga lectures na talagang yung diabetes and hypertension daw, ang dami talagang implikasyon. Oo. Ang tawag na nga pwede namin dyan, talagang lady, is the deadly duo. Kasi your chances na mamatay kung meron kang itong kombinasyon na sakit na to Opo. is higher compared to yung mga isa-isa lang. Okay po. Okay. So, next na pwede natin ma-modify is yung kaseksihan natin. Okay, if you have obesity. Modify natin yan. Okay, sige. Medyo guilty yata ako ng ganyan. Medyo. Doc, parang bigla akong napaayos ng aking upo. Okay. So if yung mga bata, if they start eating bad food, like for example, yung mga sweets, yung mga junk food, mga inactivity nila, wala siyang ginagawa kung hindi nagko-computer na lang sa bahay. O kaya nanonood na lang ng Netflix sa bahay na hindi man lang sila makalabas na mag-inat-inat man lang sa labas. That's inactivity. And of course, yung unhealthy food. Ang isa sa mga pagkain ay yung mga sodas, mga soft drinks. Talagang napakataas yan ng sugar levels nila. And so pag ganyan, pag talagang hindi natin na-control yung mga sinabi kong mga sweets, mga junk foods, mga inactivity sa bahay, you can develop obesity. Yes. And ang obesity, like to show you this slide, na there are related diseases. Okay? So like for example, mahilig siya sa junk food. The patient might, on top of obesity, pwede siya magkaroon ng high cholesterol levels. Yes. Pag mahilig siya sa mga sweets, mga unhealthy drinks, o kaya pwede siya mag-develop ng type 2 diabetes. And yung medyo mas minor ng konti, pero I see patients also na nahihirapan maglakad dahil nasira na rin yung tuhod nila because of overweight. Yes. So, pwedeng magkaroon sila ng tinatawag natin na osteoarthritis. Opo. Tapos, yung iba pa, yung siguro nakakita ka na yung medyo talagang obese na pasyente na o kaya kaibigan o kapitbahay na pag natutulog parang humihinto-hinto yung paghinga niya. Yan ang tinatawag natin na sleep apnea, which is common in those patients who are obese. Okay. May topic po tayo mga kaibigan tungkol dyan sa sleep apnea eh. So balikan nyo po yun. Ang nag-discuss ay si Dr. Jean Bautista, kung hindi ako nagkakamali. So yan daw yung parang hindi lang harok, kundi parang tumitigil-tigil ng araw. Correct. Umitigil ang paghinga. Yun yung tawag natin na sleep apnea. So, pwede ka rin, baka hindi ka mamatay sa heart attack, pero pwede ka rin magkaroon ng arrhythmia kung kulang ng oxygenation mo sa puso or sa brain. Okay? So, smoking, ang paninigarilyo. Okay, so, ang paninigarilyo accelerates o pinapabilis niya ang pag-develop ng pagbabara ng ugat, mga ugat. Okay, so, smoking destroys yung blood vessels and eventually causes blockade and then leading to heart attack. In fact, smoking accounts for 1 in 50 deaths each year in the United States. Yes. So about 20% of death is caused by smoking. Okay? So next na pwede natin makontrol will be our cholesterol. So pag hindi natin makontrol, it can lead to heart disease. So there are two types of cholesterol. Yes Siguro po. narinig mo na yan yung HDL Opo. and the LDL.
Pero karamihan ng mga pasyente ko minsan nalilito pa rin sila kung sino ba dito si LDL, sino ba si HDL, Sino ba yung good at bad? Correct. Okay. So, meron akong sinabi sa mga pasyente ko na sabi ko na lang, ito ang tandaan nyo. Ano ba ang lechon de leche? Good o bad? Parang bad ito, Doc. Bad. Oh, kasi grabe so yun ang na lang. taba nito pag inisip mo pa lang. Correct. So sabihin mo na lang na LDL, lechon de leche, is a bad cholesterol. So pag Ayun. lagi mong iniisip yon, hindi ka na malilito ngayon kung sino ang si bad at saka sino si good cholesterol. Tsaka, Doc, mapapaiwas ka na rin sa pagkain ng lechon de leche ngayon. Correct, lady. Okay, so ang HDL, siya yung tinatawag namin na good cholesterol o siya yung janitor. Oh. Janitor. Bakit janitor ang tawag namin dito? Kasi if you have an excess cholesterol in the circulation, ang ginagawa niya, kine-carry niya to, dinadala niya to, at binabalik niya sa liver para ma-break down, ma-degrade yung cholesterol, and eventually, ma-excrete mo sa katawan. Wow. So that is Kailangan why pala to. we want a high level of good cholesterol. Okay. So, in contradistinction, yung bad cholesterol naman, siya naman yung kumakapit, yung dumidikit sa wall ng arteries. Okay, ito isang example, yung yellow doon siya yung bad cholesterol, pero yung good cholesterol siya yung magtatanggal doon sa circulating o yung nasa loob ng ugat. Okay? So ngayon nandun na tayo sa the tips on how to prevent heart attack. Ay, Doc, bago Okay. tayo pumunta sa portion na yan, na alam nating pinaka-aabang-abangan ng ating mga nanunood, babatiin po muna natin yung mga nakikinig sa inyo ngayon. Okay. Okay? So, nandito po, Doc, si Ma'am Jean Simoy, Sir Marlon Fernando, Maria Elsa Nadura Kayana. Good morning daw po sa inyo, Doc Good morning Allen. din sa inyo. Elsa Bacol, Luz Onsana Hoya, Lenny Owabel de la Cruz. Thank you daw po, Doc, and thank you sa Adventist Med sa program na ito. Edna GB Jackson, watching from Bakersfield, California. Oh. Andito rin po si Misuwa Anbel, Mercedes Malihaw, John L. Magday. Abat sabi niya dito, makinig ka dito, may tinagpa siya. Nandito rin po si Lemar Naryakam, Myra Tan. Sabi niya, good morning, wish come true ang pag-guest ni Dr. Miguel. Ayan. Shy type kasi ako eh. Huwag po kayo mag-alala at masusundan na ito. Nagsimula na eh. Ayan. Andito rin po si Liz Suarez Ebora. Thank you for this information. God bless from Silang, Cavite. O ito, Doc, kilala mo to. Sabi ni Dr. Ezekiel Balionado, idol ko tong si Doc Miguel, the best cardiologist. In this room. In this room siguro. Okay, tuloy po tayo. Andito po si Ma'am Lenny Reyes. Tapos, Doc, okay lang ba? May question daw po siya. Oh, sure. Okay. Siya daw po ay 49 years old. Very active doing intense workout. 5 times a week daw po. Careful siya sa kanyang diet like brown rice, veggies, fruits, white meat, lemon water, adequate sleep. Pero recently, ang kanya daw pong blood chemistry ay high ang kanyang cholesterol at LDL. Bakit daw kaya ito nangyari at paano ito nangyari kung siya naman ay healthy living? Okay, number 1, tignan mo din yung mga kalahi mo. Oh. Baka mamaya yung mga family, ay yung sa linya nyo, yung sinasabi kong familial cholesterolemia, talagang matataas ang cholesterol kahit na nag-exercise pa sila. So, pag ganun, baka meron siya nitong inherited na sakit na to, which is familial cholesterolemia. Another thing is, baka naman siya under stress. Meron isang study na ginawa actually in the US na itong mga pasyente, ang pagkain nila are fruits, vegetables, and grains, ganun lang. Pareho sila. Pero ang ginawa nila is, yung isa, subjected to stress. So, nakita nila na despite maganda yung kinakain nila, nag-exercise sila, pero because of stress, tumaas din yung mga bad cholesterol nila. Wow!
So talagang totoo talaga na may impact ang stress po sa ating kalusugan. Kaya very important stress management. Correct. Siguro dapat meron na ba kayo na-invite dito na mag-lecture on stress? Napaka-importante yon din to Yes prevent heart disease. Ayun, Dok, tuloy natin ito. Happy morning daw po sa inyo, sabi ni Ma'am Edna Duwat, Perlita Pinky Eugenio Balsita. Salamat po sa wakas, natupad ang wish ko. Ay, marami kasi, Dok, nagwi-wish. na, na ikaw. Ito, sabi ni Dr. Hindi Linda. masyado ako nagpa-participate dito sa mga Facebook Live kasi gusto ko pumunta sila sa clinic. Yan, tama naman para po yun. makasingil ako ng professional. Joke only. Mambalsita, joke only. Ayan po. Pero mamaya, alam ko pong maraming nangangailangan ng services ni Doc. Sasabihin natin kung paano. Ano po? So, si Dr. Linda Varona, sabi niya, thank you, Dr. Allen Miguel. Very, very clear explanation. Ayan. So, amen, sabi ni Pakibo Noelen. Good morning. Watching si Angelina Patalinghog. Sam Aterado. Sabi niya, Doc, do you remember my mom? So, ito po ay anak ng inyong pasyente. Yeah. Sabi po ni Ermeline Galio Belgira, thanks, matagal ko nang wish na si Doc ang mag-guest sa akin, ang aking doktor. Ayan, thank you, Doc, after the pandemic. See you daw after the pandemic. Ayan, 98 years old na daw yung mami ni Sam Aterado na inyo pong patient. Oo, kilala ko si Sam. Saka yung mami niya. Yes. Okay. 98 Hello na pala. Hello, mami. Magaling kayo dyan. Yan. Pag lumabas para hindi matamaan ng COVID. Yes. Tama po yan. Okay. Andito rin po si Sirenage Mojica, Angie Berber, good morning, watching from Abu Dhabi. Dindin Lopez, thank you, Dr. Miguel. And sabi ni Ma'am Lenny, maybe stress. Maybe Ayun, stress. maybe Oo, stress. yun ang pag-stress ka. Okay. Kasi yun sa isang convention namin, nagulat nga kami na pwede pala makapagpataas ng cholesterol ang stress. Yes po. Okay. Okay. Okay, ito pa so, po. meron pa. Mayroon Okay, isa pa sige. po, si Rowel Bungapat, watching from Bicol. Good morning, Adventist Med. Okay, tuloy na po natin. Ito na yung pinaka-aabangan. Okay, ito na yung talagang meat ng aking lecture for today. It is kung how to prevent heart attack. Opo. So, ang prevention tip number 1 is of course, diet modification. Yes. So, you say, may saying nga, you are what you eat. Yes. Therefore, look before you eat. Okay. On your left side, makikita mo, ito yung mga bad food. Opo. Okay. Hindi siya bad dahil, pero because how it is prepared. Opo. So, ang importante, we should avoid oily or deep fried foods. Yung mga high dairy products. We should avoid yung mga masyadong makarne. Because we will discuss later na ang cholesterol ng karne ay saturated fat which is bad for your health. And then of course, yung mga sweets, sobra sa sweets. Naku, dapat guilty iwasan ako natin dito. yan. Okay, so baka mamaya maging pasyente na rin Kaya kita nga, kung Dok. guilty ka sa And then of course, yung mga fast food. Avoid fast food. Why? Because fast food leads to a fast, shorter life. Okay? So, what is the recommendation? So, ang recommendation should be yung mga fruits, variety of fruits and vegetables, tapos, increase mo yung grains na pagkain. Okay, so, also, eat less. Baka naman hindi mo kailangan tama na yun. Kain ka pa rin ng kain. So, this will lead to obesity. Yes. Okay. So, less of high-caloric food like soft drinks. Hindi ko alam kung totoo yun, pero parang may nagsabi dati sa akin na ang soft drinks daw, ang 12 ounces, meron daw equivalent na 8 tablespoons of sugar. Dami po, Hindi ko alam kung totoo yun, pero tignan mo naman kung mag-ano ka na mga sodas talaga, napakatamis yun. Opo. Okay. Avoid candies, junk food, and limit your food to avoid
should say, saturated fats. Yes. So siguro, sabihin niya, ano ba yung saturated fat? Siguro gusto ko lang sabihin na hindi ko i-define kung what saturated fat is kasi medyo complicated yan kung yung mga single band pang pag-uusapan natin. Pero it's enough to give you example kung ano yung mga saturated fat. So examples of this are yung mga oil or mga fats na nagiging solid. Oh. So anong example dyan? Oh, yung mismong oil po, Doc. Butter. Oh, yes. Butter, mga margarine, yan ang mga saturated fat. And of course, yung mga... Yung sa meat, Doc. Correct. Diba? Yung mga Kapag animal tumagal, meat. na siya, sebo na. Correct. Yan ang mga saturated fats. Okay. So we should also avoid salty food. Okay, avoid salty food. So dapat less than 6 grams of salt per day lang ang dapat intake natin. So, ano ibig sabihin yan? Doc, paano naman natin i-measure yung 6 grams? Opo. Baka sabihin mo naman na ganun. Okay, ang equivalent niyan will be like 1 tablespoon na na-scrape. 1 teaspoon, I should say. Ay, ang unti So, pala yun ng lang Doc, dapat ang kailangan natin na asin sa katawan. Okay. So, if you are, you have a higher salt intake, you develop hypertension, and we have discussed already that hypertension is a risk Yes. for heart attack. Opo. Okay. So, kung minsan, medyo, sabi naman ng mga pasyente kung minsan, bakit, Dok, wala bang mas madali? Kasi siyempre, alangan naman na 1/3 sa umaga ilalagay kong asin, 1/3 sa tanghali, 1/3 sa gabi. Sinasabi. So, ang sinasabi ko na lang sa kanila is, you taste your viand o yung ulam nyo. Kung halimbawa, kumain ka ng ulam tapos kailangan mo ng kanin para mawala yung alat, maalat yung iyong kinakain. Okay. Pero kung halimbawa, kaya mong kumain lang ng ulam na walang kanin, ibig sabihin, more or less, hindi yan maalat na pagkain. Wow, ang ganda po ng inyong tinuro. Very practical. Oo, practical lang yun. Yes. Practical lang na paano malaman kung ang pagkain ay maalat o hindi. And then, of course, another thing that we should modify in our diet is men should only drink at least 2 alcoholic drink per day or 1 sa babae, and better if don't drink alcoholic beverages. Okay. Better kung wala na lang. Wala na Kasi, lang. Doc, Oo. naisip ko dyan, pag naka-1 baso, 2 baso, titigil ka na ba talaga? Correct. Yun na nga. Yun Kaya yun nga, eh. okay. So, Oo. if you don't drink, huwag mo nang itry kasi baka maging alcoholic ka pa. Yes. Baka yun, sinabi mo, hindi ka na satisfied sa 1 baso lang, mga gusto mo 2 baso, eventually 1 case na ang Yes. iniinom mo. So, start, you should avoid starting Tama po. intake of alcoholic beverages. Okay, so ito yung 10 commandments. Hindi ko alam kung Ang galing. dinidiscuss to ng mga nutritionist natin. Pero just to say na yung mga fruits and vegetables, yun yung glow foods na sinasabi natin, it should consist 1/2 of your plate pag kumain ka. And the grow or the protein and the go food, yung carbohydrate, dapat 1/4. Tigbo 1/4 lang yon. Okay. So, yung 10 commandments, medyo maliliit sige. So, yung mga 10, so, ibig sabihin yan, kumain ng iba't ibang klase ng Yes. pagkain. Yun ang commandment number 2. Tapos, sa mga baby na less than 6 months old, we would encourage breastfeeding. Tapos, yung commandment number 3, kumain ng gulay at prutas araw-araw. Yan. And commandment number 4, kumain ng isda, karne, at ibang pagkain na May mayaman sa protina. protina. Okay. Commandment number 5, uminom ng gatas at kumain ng mga pagkain mayayaman sa calcium. Okay. Commandment number 7, tiyakin na malinis ang iyong at ligtas ang iyong kinakain at iniinom na Tama. tubig. Oh, of course, Okay. yes. And commandment number 8, hinay-hinay lang sa mga maaalat, sa mga mamantika.
at matatamis na Yes. pagkain. At sabi dito, Dok, yung iodized salt daw ang Oh, piliin. yes. Okay. So, isa commandment number 7, piliin ang iodized salt. Opo. And yung commandment number 9, panatiliin ang tamang timbang. So, kung dapat yung ideal body weight lang pag Yes. tayong lumampas doon. And then yung commandment number 10, kumainment number 10, maging aktibo, iwasan ang alak, Yes. at huwag manigarilyo. Wow. So basically, pag alam nyo yung 10 commandments, siguro medyo that is the summary of our lecture. Pero Yes. I want to go to each mga tips ko one Opo. by one. So number Alright. 1 pa lang tayo. Okay, so ito ang sinasabi kong typical Pinoy meal. Tingnan mo, masarap talaga. Tapos, alam mo, ang mga Pinoy, ayaw nila kung hindi malasa ang pagkain. Totoo yan, So, Dok. maraming mga tsetseboretse na sinasama doon Kaya sa nga, Dok, pagkain. napaparami din po ng kanin. Correct, correct. Kaya grabe correct. din kung Okay. makakanin. Tapos, ito ang mga description sa kanya. High in salt, high in fat, and cardiac delight siya. So, ibig sabihin, kaya dito sa Pilipinas, ang daming cardiologists eh. Kasi nga, yung mga pagkain natin Pilipino, talaga naman, cardiac delight. Yung meron akong isang restaurant na ang sabi niya ay putok-batok. Yung mga naririnig ko sineserve nga yan, nila. Doc. Okay. So, ibig sabihin, yun, medyo makakolesterol ang pagkain. Tapos, yung mga, yun, high salt. Opo. Okay. So, ayaw natin, Pinoy tayo, pero dapat wag ganito ang ating pagkain. Yes. Tsaka iwas sa putok-batok. No? Oo, kasi Okay. parang Ma-stroke. nakakatakot eh. Stroke Opo, yun eh. opo. Putok-batok. Ibig sabihin. Okay. Yeah. So, yung healthy Mediterranean diet, ito naman yun. You see the difference? Ito more of fruits, of vegetables, of grains. Yes. So, ito ang healthy diet. So, siguro, you have heard already of the DASH diet. Okay, so the DASH diet, this is one example na diet na nakaka-lower down ng cholesterol, nakaka-maintain ng good yung weight, Yes. maintain a healthy weight, Mhm. and then also it lowers down your blood pressure. Opo. So ito yon, yung DASH diet. So you see kung ano yung mga components ng DASH diet, more of grains, fruits, Yes. vegetables, nuts, and water, fluid. Okay, and konti lang yung mga animal fat. Or kuminsan hindi nga sinasama yun. So preventing heart disease naturally, you should avoid eating industrial vegetable oils, eat less sugar, eat nutritious, dense food, eat fermented food, eat green vegetables, and maintain a healthy weight and visit your doctor Yes. regularly. So, yun ang importante. Importante po talaga yung visit the doctor. Kasi Oo. nabanggit nyo nga po kanina, Dok, pwedeng wala kang nararamdaman. Correct. Karaniwan pa naman dito sa atin mga kaibigan, no, pag walang nararamdaman, hindi talaga pupunta. nagpapatingin sa doktor. Okay, sige. Thank you, lady, sa pagsabi mo na bumalik sila sa amin. Siyempre naman. Okay. Anyway, ito naman yung prevention tip number 2. Active lifestyle. Ayun. Ang exercise, napakadaming benefit na maibibigay. Buti na lang nag-exercise ako kanina. Oh, Medyo very good. hindi Okay, ako sige. na-guilty ngayon. Okay. So ito, it strengthens your heart. Yan ang isa. And it also improves yung circulation, blood Opo. circulation. Okay. Hindi lang natutulog yung ano mo, yung blood mo. Opo. Nag-circulate talaga, umiikot, and then supplying yung iba-ibang parte ng katawan mo with nutrients and oxygen. Wow. So that is important. Okay. Okay, so exercise lowers cholesterol, lowers the blood pressure, Opo. and also pwede kang it can lower down your weight, especially if you are overweight. Yes. Tsaka Pero alam huwag kang niyo, Dok, ma-discourage kung halimbawa nag-exercise ka at hindi ka pumapayat kasi Ay, hindi, maraming yung pasyente na nararamdaman ko nagsasabi sa akin, Doc, paano exercise na-exercise ako, pero hindi naman ako yan din nga pumapayat. po yung nararamdaman ko, pero wag lang Alam ko lang magpigil. sagot na banggit mo na kanina. Kasi sabi mo mahilig ka sa sweets. Totoo yan. Oo.
So, ang Mamaya na sweets, po natin, napakataas ng Dok. calories. So, Mabubuking ako eh. we have our nutritionist here na sasabihin nila na dapat you should count your calorie. Baka Yes. sobra-sobra naman yung kinakain mo. Okay? And have an active lifestyle. So, alam mo ba na ang exercise can reduce your risk of heart attack into half? Wow. Okay. Malaki So, yun, ha? oo. So, kung halimbawa, lahi nyo talaga yung mga inaatake sa puso, siyempre, ito na yung kaya nyong i-modify. Siyempre, lahi, hindi mo na mamodify Opo. yon, hindi mo na makokontrol. Pero yung pag-exercise, kaya mo pa rin gawin. Ang Okay? cute nito. Ang cute nito. And then also, just by doing exercise, pwedeng ma-normalize ang blood pressure mo. Pag hindi man sobra sa taas, kung Opo. halimbawa, 10 millimeters mercury, pwede naman ibaba yan by just doing exercise. So, halimbawa, ang blood pressure mo lang naman ay 140 or 150 lang ang blood pressure mo, baka kaya pa yan ng exercise. So, lifestyle modification. Lifestyle modification. Kaya ang unang-unang sinasabi namin sa pasyente kung nagtataas yung blood pressure na, sabi, subukan muna ang lifestyle modification for a month or Opo. 2. Tignan natin kung kayang maibaba ang blood Yes. pressure. And I am so glad that Manila Adventist Medical Center is a center who has yung lifestyle medicine That's right. specialist. Yes. So, konti para lang ang mga hospitals na meron yan. Pero, congratulations to Adventist Medical Center for their program on lifestyle medicine. Amen. Ayos. Okay. And then, again, with regards to active lifestyle, you should do moderate to intense exercise. Moderate to intense exercise. And that is for about 30 to 1 minutes to 1 hour. Okay, baka mamaya 5 minutes lang yung walking mo, sabi mo nag-exercise ka na. Opo. So, hindi maganda yun. And then, ang recommendation is it should be daily or ang minimum requirement most days in a week. Yes. So, siguro every other day would be Opo. fine. Okay? So, kung minsan sabi, paano ko malalaman kung intense na yung exercise ko? Okay? O baka, Simple tip lang kung paano yan is, you should measure your heart rate when you do, yung ano muna, yung heart, yung sa umpisa. Okay? So, ano dapat ang maximum heart rate na ma-achieve mo? So, very simple formula, 220 minus your age. So, halimbawa, 220, ikaw 60 ka na. So, mga, ano ba yon? Dong, Okay, sige. 190 ang aking dapat Okay, yun maano. Kasi yung 30 ako ngayon 100%. Ayan, tuloy na lang. Okay, so siguro dapat, pag nag-exercise ka, you should have at least 85% of that. Oh. So, i-multiply na mo lang ng 0.85, yun na ang moderate. 75 to 85%, that is moderate exercise. Intense, pag more than 85% Yes na po. i-multiply Dok, mo. may tinuro sa amin si Ma'am Eden. Oo. Natandaan ko lang, kapag daw ikaw ay hindi mo na kayang kumanta, habang ikaw ay sobra-sobra na mas yun. practical yan na gauge. Oo. So, ang pwede nyo daw pong gawin, gradual lang. Huwag nyo daw pong biglain yung katawan nyo. Correct. Okay. So, dapat at least 30 minutes to Yes. 1 hour yung Okay po. exercise. Okay. So, yung iba kasi, na parang naglalakad-lakad lang, nakikipagchismisan sa mga barkada. Nag-exercise na ako eh. Hindi tama yon. Okay po. So, medyo intense to severe, heavy exercise naman ang gagawin. Yes. Okay. Alright. So, walking is essential. You don't have to go to or enroll in a gym. Yes. Take the stairs and burn calories. Tama. Walking makes a healthy heart, and we would like to support yung Philippine Heart Association. Yung every Friday we have the Support Sneakers Friday. We adopted that, Doc. Dito, Also, sa atin, sa okay. Adventist Med. So yun, para meron tayong panahon para magtakbo-takbo dyan, magja-jogging, mag-exercise, or Yes. play. So yan ang isa sa mga ng hospital Yes natin, po. and also the Philippine Heart Association. So, prevention tip number 3, of course, is smoking. Ayan, quit Okay, talaga. Hindi quit lang bawas, Doc, ha? smoking. Quit. Oo. So, if you don't smoke, don't try to smoke. And if you have smoke,
quit smoking because this reduces your incidence of heart disease Yes or po. heart attack. So there are 4 great reasons to quit smoking. So the benefits are immediate. And then second-hand smoke hurts your loved one. Second-hand smoke meaning, halimbawa yung mga parents mo nanigarilyo, pero ikaw hindi na nanigarilyo, pero nalalanghap mo pa rin yung smoke. That is a second-hand smoke. And it also can affect your heart. Wow. So, third is, you'll save a lot of money. True, mahal na po ngayon ng isang stick. Correct. Kasi meron ng, meron ng tax. Sin Okay? tax. And then, you won't have to stand in the rain or cold to smoke. Okay. Ito, napaka-importante ito. Kung ano ang benefits of quitting smoking. Okay? So, 20 minutes, within 20 minutes na nag-stop ka ng smoking, your heart rate will already be controlled. Okay? Kasi pag nag-smoke ka, mataas ang heart rate mo. Opo. 12 hours after quitting smoking, carbon monoxide level in your blood drops to normal. So, wala nang carbon dioxide sa katawan mo. Opo. 2 weeks to 3 months after quitting, your heart attack risk begins to drop. Your lung function also begins to improve. At 1 month to 9 months, your coughing and shortness of breath decreases. At 5 to 15 years, your stroke risk is reduced to that of a non-smoker level already. So 5 to 15 years, parang level na non-smoker, yung chance mo na magkaroon ng stroke is already reduced to a non-smoker level. Wow, that's a big hope, Oh yeah, sa ating mga kaibigan na dyan. naninigarilyo. Correct. And at 10 years, your lung cancer death rate is already half to that of a smoker. So nakalahati na. So lower na rin ang risk mo for mouth, throat, and esophageal cancer. Yes. Ito, after 15 years of quitting, your risk of coronary heart disease is back to that of a non-smoker. Wow. So, pareho na. So, may pag-asa. Hindi yung ibig sabihin na, Doc, hindi ko talagang kaya itong wala namang pagbabago, ganun-ganun pa rin. Opo. Pero, bali, ito yung sa study nila na your risk na magkaroon ka ng heart attack after quitting for 15 years is already pareho na sa non-smoker. Ayun. Meron akong isang share na experience sa mga pasyente ko before, yung mga nagkaroon ng nag-develop ng COPD, na hirap huminga. Opo. Tapos ang sinabi niya sa akin, Doc, gusto ko nga in-record dati nung sinabi niya yun eh. Kung alam ko lang na ganito pala ang hirap ng mag-develop ng COPD dahil sa smoking ko, sana hindi ko na in-start mag-smoke. Hindi ko lang na-record eh. Maganda sana iparinig ko sa mga smokers. Tingnan nyo itong testimony ng isang pasyente na hirap ng huminga dahil sa paninigarilyo. Okay? So, tips on how to quit smoking. Ayan. Do some activities. Clean your home. Baka mamaya, ang gulo-gulo na pala yung bahay mo. Linis-linisan mo yan. Makalimutan mo ang maninigarilyo. Yan. So, avoid triggers. Hindi yung pa-coffee ka na dyan na inuupo na nanonood ng kahit na mga movies lang dyan sa tabi. Be active. So, keep your hands and mouth busy. So, mag-deep inhalation, tapos mag-exercise ka. Drink a lot of water. Take a new hobby. Baka gusto mo mag-drawing lang dyan ng kahit na or do some meditation. Importante rin yung pag-meditate. Okay? So, now let's go to the prevention tip number 4. Ayun. Know your numbers. Hindi lang yung 911 na number ang kailangan mo. Okay? Don't rely on the number na 911. So, meaning, control your numbers. You should have a controlled blood pressure. Opo. So, laging tinatanong, Doc, ano bang normal na blood pressure? For normal individuals, pwede ang non-hypertensive individuals, 90 over 60 to 130 over 80. Pero,
pag hypertensive ka na, wag mo nang i-aim yung 90/60 kasi pwede naman 110/70 to 130/80. So, ang importante dito is you should regularly monitor your blood pressure. That's right. Bakit? Kasi meron ako mga pasyente, Doc, sabihin ganun, bakit kaya na-stroke yung tatay ko? Sabi niya ganun, bakit na-stroke? Nagiinom naman siya yung mga piniprescribe mong gamot. Ano ho ba blood pressure niya sa bahay? Hindi namin chinecheck eh. Pero nung chineck ko, 180/110. Uy, ang taas. My goodness. Yun ang sinabi niya. So, hindi lang na umiinom kayo ng gamot. You should monitor your blood pressure para alam nyo kung kontrolado talaga ang blood pressure nyo. Yes po. Okay, so yun. Ganun din sa sugar. So, know your numbers. Number 2 is yung sugar level mo. So, yung 70 to 110 or 80, mas madalang tandaan. And also your cholesterol levels, less than 200 for the total cholesterol. And for the bad cholesterol, less than 100. And for HDL cholesterol, less than 55. Yun. So, yan dapat ang tandaan natin ng mga numero. At saka, Dok, kapag minomonitor mo talaga yung sarili mo, magiging conscious ka na eh. Correct. Oo, Okay. kaysa yun talagang, yaan mo lang yan, wala ka naman nararamdaman, sige lang, hindi ako tatamaan yan, yung mga Oo, ganyan. Yun na nga. Yan. So, yung mga ibang sinasabi na, Doc, ayoko na mag-monitor kasi pag nagmo-monitor ako, nagtataas ang blood pressure ko. So, ang dapat gawin nyo dyan is you should regularly monitor. Masasanay ka na rin eventually. Eventually, hindi ka na Yun pala na-nervous. kinakabahan, Dok, no, tuwing magmo-monitor. Correct. Okay, so. And then, I think malapit na tayo matapos. So, mind your diet. Dapat whole grains, 3 portions, green leafy vegetables, and fruits. Ito yung summary actually. Yes po. So, ng aking lecture. So, number 1 is stop smoking and avoid secondhand smoke. Yes. Eat healthier, meaning eat a variety of fruits and vegetables and Yes. increase your grains. Get moving. So, exercise. Yun ang importante. And take medications as prescribed. But of course, you should also know the numbers para alam mo kung tama na yung timpla ng iyong gamot. Yes po. And then you would see here, number 6, reduce stress. Wow. Okay, so ito yung mga a summary of how to prevent heart attack. Wow. Ininagay ko na lang siya sa isang table. So my last slide would say, a healthy heart is a healthy life. Yes. So Tama ibig sabihin yan. nito, hindi natin kailangan na i-complicate yung pagkaroon ng lifestyle. Incorporate lifestyle in your habit and you can do this lifestyle modification. Wow. Okay, Ang so ganda. yan lang ang i-share ko and I hope meron kayo natutunan dito sa lecture ko this morning. Yes, talagang palakpakan natin si Doc Allen Miguel, ano? Ito po, Doc, actually marami pong nagko-comment pa sa atin pong live stream. Sabi nga po dito ni Myra Tan Hi, Doc, may leader po ng fans club mo dito sa St. Anthony School. Ay, oo, kilala ko. Si, basta, alam ko yung love life niya. Lang ko, baka maikwento pa. Okay, Ito sige. po, sabi po ni Don Di Luz, beautiful topic, dear doctor. Balik po kayo ha, from Milpitas City of California, USA. Oh, naku. Sana Ayan. pala nag-English ako ng konti para maintindihan ng mga nasa abroad. Andito rin po si Liza de los Santos. Alam ko na, si Ma'am Miranda pala, yung sa St. Anthony School. Hi, Ma'am Miranda. Hi. Hello po. Tama po kayo kasi Miranda Tan po ba? Oo, si Ma'am Myra Miranda Tan ang name niya dito. Doc, sabi, may tanong po si Ma'am Liza de los Santos. Sabi niya, Doc, pag diabetic po ba, hindi pwede kahit konting meat daw, kahit konti na. Sabi. Okay. So, konti lang. Okay, siguro, mas matagot yan ng nutritionist. Pero sa akin, basta't lean meat siguro na mga matchbox lang ang laki, pwede naman once in a while. Oh, yung Okay. matchbox. Maliit lang Matchbox, po hindi yun yung Wag po hindi yung kayo- malaking matchbox na ganyan. Yes. Okay, sige. Pwede naman.
Pero iwasan mo yung mga medyo marbled na meat na sinasabi natin. Kasi yung marbled meat, yung mga may puti-puti, Opo. taba yun eh. Mhm. O, di ba? May isang restaurant dyan. Wow, ang sarap-sarap kasi ang daming puti-puti yung meat. Ang pagkainin mo, napakalambot, napakasarap. Kasi actually, ang meat, hindi siya masarap kapag walang meat. Ay, walang fat. Opo. Okay. Kasi may nagturo dati sa wife ko kung magturo ng langgunisa, paggawa ng Yes. langgunisa, na yung linuto niya ay walang meat, parang hindi masarap. Mhm. Pero yung linagyan niya talaga ng tamang proportion na ito, bali, 1/2 na na meat, tapos 1/2 din na taba. Wow, ang sarap. Mhm. Pero yun ay putok-batok, Dok, Putok, no? batok, correct. Okay. Eto pa, Dok, nandito rin si Helen Calara Manalang, Elvira Almuete, na ang sabi ay good morning po and thank you sa napaka-interesting na topic. It helps a lot during this pandemic. Okay. Ayan, nandito rin po si Tita Lids Bruel. Good morning, watching and sharing. Thanks, Doc Allen, and hello po, Tita Lids. Sabi po ni Maan Avila, best cardiologist ever, Wow Dr. Allen naman. Miguel. Baka i-off nyo yun, baka mamaya may makarinig na magaling na cardiologist, isusu Doc, tayo. opinion niya naman Ay, yun. opinion mo lang. Okay, Para sa sige. kanya yan. Thank you very much. Okay. Andito rin po si Rena Perez Law. Thanks, Dr. Miguel from Family Law. Ah, Yes. okay. Jeanette Reynor Rubido. Ma'am Eden Ilisan, thank you so much, Doc. Ask ko lang po, normal ang cardiomegaly pag active ang isang tao? Okay. Yung tinatawag natin na athlete's heart, yung malaki, yung makapal yung muscle mo. Pero dapat hindi naman sobrang laki kasi Yes. pag nag-stretch yung muscle mo, hindi rin maganda, humihina din ang contractility niya. So, kung halimbawa kumakapal siya o lumalaki siya ng normal, we see usually this in patients who do vigorous exercise, especially athletes. Yes. All right. Kung kailangan magpa-check up niyan, yung mga may ganyan, may telemedicine din ha, si Doc. At saka, mamaya, sasabihin ko sa inyo kung paano. Okay, tuloy muna tayo. Hello kay Ma'am Rose Ulop, Chari Bermudez. Thanks a lot sa reminders, Doc. Watching from Sacramento. Oh, si Ma'am Chari Bermudez. Hi, Ma'am! Ayan. Andito rin si Ann Vargas. Good morning, Doc. Ask ko lang, advisable ba ang intermittent fasting? Meron po tayong topic about intermittent fasting, ketogenic diet, mga Mediterranean diet. Ano pa ba yung mga diniscuss natin? Pwede nyo po yan balikan. Pero, Doc, with regards to pagkakaroon ng heart condition, ang intermittent fasting ba ay advisable? Actually, hindi yun Okay. recommended by our society, yung Opo. intermittent fasting. Actually, ang recommended is yung mga DASH diet, mga ganon-ganon talaga. Alright. Okay, nasagot ko kayo ha. Pero siguro mas maganda pag ang expert ang magsasagot diyan, yung mga dietitians Opo. natin. And you said meron tayong isang topic, Opo. isang day for just this mga intermittent fasting, mga ganyan. Okay. Actually po, pwede nyo po yun balikan. Puntahan nyo lang po sa ating So mga natapos na videos. pala. Okay. Opo. I think mga nakatatlong topics na tayo about sa mga known diets dito. Okay, nandito rin po. Ay, ito. May message po ulit sa inyo si Ma'am Myra. We have been with Adventist Med since the 70s. Mercado family po. Super bait ng lahat ng staff. Parang pamilya na. Wow. Maraming So salamat thank you. po, Maraming ma'am. salamat. Sabi po ni Maria Elsa Nadura Kayana, mababait ang staff at doktor of Mamsi. Maraming Wow. salamat po. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Sabi po ni Tagadwar Merle, praise God for this ministry, watching from Bangkok, Thailand. Oh, wow. Edna Duwat, Doktor, ako po, inom ng losartan. Kung bumababa po ang BP, hindi na po ako iinom. Sabi niya. Okay, baka nga hindi mo na kailangan yung gamot. Okay, so importante nga na mag-memorize, na mag-monitor ka ng blood pressure mo. Kasi kung halimbawa ang blood pressure mo naman na ay nasa 90/60, 100/60, ganun na ang blood pressure mo, baka hindi mo na kailangan yung losartan. Yes. Pero iba kasi yung iba, sinasabi na mababa na ang blood pressure. Anong blood pressure mo? Doc, 110/70. Normal yon. Yes. So, ibig sabihin, magkaiba ang
mababang blood pressure at normal na blood Oo, pressure. tama. So kung normal naman ang blood pressure mo, 110/70, tuloy-tuloy mo dapat yung gamot to prevent heart disease. Alright. At saka, Eventual Dok, isa heart pa attack. siguro na i-remind natin kasi natutunan ko rin ito sa mga doctors na nag-guest dito. Huwag niyo pong kayo yung mismong magtatanggal ng inyong mga gamot, ha. Correct. Balik po Oo. kayo sa inyong mga doktor. Kasi yan po ay partner ninyo sa inyong kalusugan. Okay. Akala ko, di-discuss mo, Dok, yung love life ko. Sabi niya dito, Sam Aterado, pahabol lang Doc Miguel. Ay, si Is Sam. the best cardiologist. My mom is still alive at 98. O magpa-check up, sabi mo sa mami mo, magpa-check up, matagal ko na hindi nakita. Ayun. Ayan, thank you Dr. Miguel for your very informative lecture. God bless you always. I Thank will you. see you when the situation's back to normal. Okay. Sabi ni Edna G.B. Jackson. Ah. Ayan, dami niyo pong patient dito, Doc. Ligaya Pasco, thank you so much, Doc, for the reminders. Catherine Quijano, Doc, what day po and what time ang clinic hours niyo? Gusto na namin ipakonsult ang anak namin. Oh. Sige po, Doc, ano bang clinic hours mo dito Okay, sa atin ngayon, ngayon? yung face-to-face, ang clinic hours ko is morning, 8 to 12. Yes. Pero yung telemedicine or teleconsultation is from 1 to 5 in the afternoon. Alright, so that's Monday. Tuesdays and Thursdays Okay, pareho. Tuesdays and Thursdays. Umaga po yung face-to-face, hapon po ang telemedicine. I will tell you how kayo makakapag-register at makakapag-pa-schedule. But before that, ito pa, Rose Ulop, thank you so much for, thank you for nice topic, Doc. And thank you, Doc, for the answering my question. God bless po. Ayan na. Alam kong gusto niyo nang malaman kung paano makakapag-avail ng ating services dito. Kaya simulan na po natin. For face-to-face consultation, you can register. Ano po? Ito po ang ating outpatient services. Kung kayo naman po ay hindi makaalis ng bahay, pwede naman po ang virtual consultation. Ito po ang ating telemedicine. Huwag po kayo mag-alala kasi e-prescriptions are honored and actually pwede nyo pa ngang ipa-deliver. Meron po tayong medicine delivery at kung yan po ay laboratory, pwede po kayong puntahan sa inyong mga bahay. Meron tayong laboratory home service o kaya naman kung meron kayong sasakyan, daan lang po kayo dito and avail of our laboratory drive-thru. Kung kailangan nyo naman po ng bakuna, pwede rin kayong magpa-immunization home service or immunization drive-thru. So, hindi na lang pagkain, Doc, ang dinadrive-thru ngayon. Tuloy po Kahit tayo. swabbing. Okay. Tuloy po tayo, ano? Meron tayong physical therapy, open here at the ground floor of Manila Adventist College. Pero mga kaibigan, wala muna pong walk-in, no? Magpa-schedule din po kayo. And katulad ng nakikita nyo ngayon sa inyong screen, pwede rin po ang home care or tele-rehab. Sa mga kaibigan naman natin dyan na gusto magpapasta, bunot ng ngipin, or anong mga kailangan nyo, bukas po ang ating dental services. But once again, for your own safety, please register for scheduling. Okay, tungkol naman po sa medical records. Siyempre, ayaw po natin na kayo'y magtatagal upang pumila pa, so you can have the Medical Records Express. Call to request po yan. And then, ipipick up nyo na lang. Tungkol naman po sa pagkain, bukas po ang ating Healthy Bites for take-out. Pero pwede rin po kayong mag-call to order and then you pick up or ipa-deliver. Kasama na po dyan yung mga assorted bread products, mga veggie meals, yung pizza no, na vegan or lacto-ovo, at syempre yung artisan ube cheese pandesal, mung cheese pandansal, and raisin choco oats. So, dito po sa Adventist Medical Center Manila, hindi lamang po tayo ospital, meron din po tayong college. Ang Manila Adventist College ay open na po for enrollment ng first semester. Kung kayo po ay merong senior high school na gusto ng ABM o STEM, dito na po kayo sa Manila Adventist College and specially avail of our No Top Up program. Ibig sabihin kung kayo po ay graduate ng government schools, wala na po kayong babayaran pa. Kung naman po college, nandyan po ang RT, PT, midwifery, nursing, accountancy, business administration, accounting information system, pharmacy, or gusto nyo maging medtech. And syempre, if gusto nyo pong maging lawyer. And dito po sa Manila Adventist College, hindi lamang basta BS Law,
kundi Juris Doctor po ang ino-offer namin. So, mas mataas po ito. So, please avail and enroll dahil ang atin pong classes will start next week, but don't you worry, ang atin pong enrollment ay extended hanggang sa 21 at pwede po kayong humabol. Maliban po sa ating Facebook Live na Monday to Friday 10 to 11, meron na rin po tayong teleradyo mga kaibigan. Tayo po ay mapapakinggan sa DWBL 1242. Ulitin ko po, DWBL 1242 AM at syempre mapapanood rin sa ating mga Facebook pages. So ayan Doc, ang ating mga services. Ay nako, ang dami naman pala talaga, Yes. no? And then so one-stop One-stop shop na. One-stop shop, visit Manila Adventist Yes. Medical Center. Okay, meron kanina nagtanong tungkol sa intermittent fasting. At para sa inyo, uulitin po natin ang iba pang mga dapat i-discuss tungkol dito. Tomorrow's topic, no, will be intermittent diet. At ito ay i-discuss ni Miss Eden Elisan. Kaya wag po kayong mawawala. At this point in time, bago po tayo magtapos, gusto ko pong i-share yung nasa Psalm 51:10. Ito po ang ating Bible key takeaway for today. Sabi dito, "Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me." Ang ganda po, ano? So, sa tulong ng Panginoon, ay mapapabuti natin ang kalagayan ng ating mga puso at hindi lamang yung physical na puso, kundi yung puso na talagang nasa service, yung maganda ang ating relationship sa ating mga kasamahan, at syempre sa Panginoon. Kung meron mang past, ang ganda ng promise ni Lord, He can create a clean heart, a new heart para sa atin. Yes po. Hindi tulad sa medicine na pag may lamat na yung puso mo, Opo. meron ng lamat. Pero ang Yes. Diyos, binigyan tayo ng pagkakataon na linisin talaga ang ating puso. Amen. Tama po yan. Okay. So, mga kaibigan, marami pong salamat sa inyong lahat na patuloy na sumusubaybay. At syempre, special thanks sa lahat po ng mga kaibigan natin na patuloy na sumusuporta sa ating laban kontra COVID. Kung meron po kayong gustong tulong na ipadala para sa ating mga frontliners, mapapagkain man yan para sa kanilang PPE, or kung ano-ano pa, pwede po kayo magpadala ng inyong suporta sa mga bank details na ito. Just choose your bank and screenshot the transfer receipt para naman po pag pinadala nyo sa amin, mapasalamatan po namin kayo. Ayan lang po. Doc, maraming pong salamat. Thank you for sa inyong- for inviting me also. So it's Sa thank you for sunod po inviting me. ulit. Sure. Kasi Okay, may sige. fans club po kayo nag-aabang. Sure, Okay, okay. so mga kaibigan, manalangin po tayo. Ama naming Diyos, maraming pong salamat sa buhay at lakas na patuloy mong binigay at sa iyong pangako na pwede mo pong bigyan kami ng panibagong puso. Tulungan mo kami, Panginoon, na ang amin pong mga natutunan ngayon kay Dr. Allen Miguel, may apply po namin sa aming buhay upang maging malusog kami habang naghihintay sa iyong malapit ng pagbabalik. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Doc Allen, thank you po ulit. You're welcome. So, Thank you. so kailan ulit yung schedule natin? Ayan na! Isi-schedule na natin to. Ano po ang gusto niyong topic na sunod na i-discuss ni Doc Allen? Comment below at atin pong i-consider yan. So hanggang bukas po ulit mga kaibigan. Huwag po kayong mawawala dito sa programa na talaga namang marami po kayong kapupulutang aral para mas maging malusog ang inyong mga katawan. Okay? So huwag kalimutan ang mga tinuro ni Dr. Allen Miguel. At syempre, wag niyo pong kakalimutan that lifestyle is medicine. Bye! Okay, bye-bye.